Halos hindi na makagalaw ang babaeng yan sa loob ng bumaliktad na pickup truck sa Mawab, Davao de Orto. Nagtulong-tulong sa pagbukas ng pinto ang ilang lalaking nakasaksi at inalalayan ng babae palabas ng pickup. Ayon sa MDRRMO, nawalan ng kontrol ang pickup habang matuli ng takbo sa madulas na kalsada. Bumangga ito sa Center Island saka bumaliktad sa kabilang linya at nasa pool ng isang MPV o multi-purpose vehicle. Isinugod sa ospital ang 7 sakay ng pickup at 2 sakay ng MPV na nagtamo ng mga galos. Posibleng maharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng isang modern jeep na namahiya umano ng kanyang pasahero dahil sa timbang nito. Paalala ng LTFRB sa mga tsuper, bawal mamili ng pasahero. May report si Oscar Oida. Sige po! Baba kayo. Sige! Baba! Hiyang-hiya raw si Joy nang pababain ng driver ng sinasakyan niyang jeepney na biyahing Baclaran Sukat sa Parañaque noong Biyernes. Ang dahilan daw ng driver, ang kanyang timbang. Nag-alok pa nga raw si Joy na doblehin ang kanyang bayad, pero pilit pa rin siyang pinabababa ng tsuper. Nagreklamo si Joy sa LTFRB kanina. Pinagbintangan na po nila ako na ako daw po yung nakasakay po sa jeep nila. Dati na-flatan po, tapos bumaba daw po ako kasi mapaflatan na naman daw po sila ng jeep. Ang gulong po. Sobrang hiyang-hiya po ako kasi hindi naman po porket mataba po ako. Kailangan po akong ganun ni driver. Sabi ng LTFRB, padadala nila ng show cause order ang inireklamong driver, pati ang operator nito para magpaliwanag. Posible raw silang maharap sa paglabag sa terms and conditions ng prangkisa, tulad ng unjust discrimination at kakulangan ng courtesy. Base dun sa statement mo kung ano yung mga violation titingnan natin. And then pwedeng patong-patong na yung magiging violation. Kasi naka-enumerate naman dun sa terms and conditions ng CPC na ito dapat nung susundin nila. So, pag pumasok doon sa mga ginawa niya sa inyo, pwedeng mas marami pa nating ma-impose na penalty. Paalala ng LTFRB sa mga tsuper ng mga pampublikong transportasyon. Bawal po tayong mamili ng pasahero. Public service po, serbisyo po ang ihatid natin sa ating mga commuters. At higit sa lahat, wala po dapat na namamahiyain na public spaces. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabalot ng tensyon ng pagsisilbi ng mga warrant of arrest laban kina Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa sa Davao City. Binomba ng tubig ng mga taga-suporta ni Kibuloy ang mga pulis na gumamit ng hagdan para maakyat ang bakod ng Kingdom of Jesus Christ compound. Giit ng mga taga-suporta, walang iprinisentang dokumento ang mga pulis. Kumalma ang sitwasyon nang tumawag ang abogado ng KOJC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsisilbing administrator ngayon ng KOJC. Ipinarinig ang tawag kung saan sinabi ni Duterte na papasukin ang mga pulis. Pinayuhan din ni Duterte si Kibuloy na sumuko ng mapayapa. Pinapasok ang mga pulis sa compound, pero wala roon si Kibuloy at 5 iba pang subject ng arrest warrant. Pinuntahan din ng pulisya ang Glory Mountain pero wala rin siya doon. Pinakawalan mula sa preventive detention sa Timor-Leste pero muling inaresto si dating Congressman Arnie Teves. Yan ang paglilinaw ng Department of Justice kasunod ng pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio na pinalaya na ang kanyang kliyente. Ayon daw sa counterpart ni Topacio sa Timor-Leste, ginawa ng wala sa oras at hindi alinsunod sa international law ang hiling na extradition ng Pilipinas. Pero paglilinaw ng DOJ, misleading at irresponsable ang mga pahayag ni Topacio. Nasa kustodiya na ng pulisya sa Timor-Leste si Teves at inaasahang haharap sa korte roon para sa extradition proceedings. Nag-swimming kasama ang mga kaibigan ng madikitan ng Dikya ang isang 13 taong gulang na lalaki sa Bao, Camarines Sur. Nasawi ang binatilyo matapos malaso ng box jellyfish. Itinakbo sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Muli namang nagpaalala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Bicol sa publiko na mag-ingat sa paliligo sa dagat dahil may mga jellyfish pa rin kahit tag-ulan na. Narito po ang ilang tip talk sakaling makapitan ng Dikya.
agad tumawag sa kinauukulan tulad ng Philippine Red Cross na may hotline na 143. Hugasan o ibabad sa suka ang bahagi ng katawan na may jellyfish sting sa loob ng 20 minuto para matanggal ang sakit. Alisin ang mga naiwang galamay ng jellyfish kung meron man, mag-apply ng cold pack sa bahagi ng dinikitan. Ilang miyembro ng Manibela at ilang taga-media nagkainitan sa kilos protesta kontra PUV Modernization Program. Radio reporters sinuntok umano dahil di nagustuhan ang pag-uulat kaugnay sa protesta. Itinanggihan ng kasama sa protesta. Hinihinalang uniforme ng sandalong Chinese na tagpuan sa loob ng Porac Pogo Hub. Porac Mayor Jaime Capil itinanggi namang protector siya ng Pogo. Hindi rin daw siya nagbigay ng permit sa Lucky South 99 na operator ng nireid na Pogo noong nakaraang linggo. Iginit niya ring hindi kanyang lupang kinatatayuan ng illegal na Pogo. Lumobong gastos sa pagpapatayo ng bagong gusali ng Senado, pinarerepaso muna ng Senate President Chisa Escudero. Pension Booster Program kung saan maaring umabot sa hanggang 7.2% ang taunang return rate inilunsad ng SSS. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang low pressure area o LPA ang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, maulap na panahong may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorms ang dala niyan sa Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Agusan del Norte. Apektado naman ng localized thunderstorms ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains sa northern at western Luzon bukas. Sa hapon naman, uulanin ang Central Luzon, Mimaropa Region at Bicol Region. Inaasahan naman ang light to intense rains sa malaking bahagi ng Visayas, kaya mag-ingat po sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Posible rin ang light to intense rains sa halos buong Mindanao, lalo na sa hapon. Nakitaan ng coral bleaching o pamumuti ng corals ang Tubataha Reef na isa pa man din sa mga pamosong diving site sa buong mundo. Tirahan din niya ng maraming isda kaya banta rin daw ito sa ating food supply. Narito ang ating special report. Puno ng kulay. Hitik sa yamang dagat. Yan ang dahilan kaya isa ang Tubataha Reef sa dinarayong diving spot sa buong mundo. Pero sa kuha nitong Martes, namumuti na ang mga coral sa ilang bahagi ng Tubataha Reef sa Sulu Sea. Ang tawag dyan, coral bleaching. Ayon sa isang eksperto ng The Tubataha Management Office, namumuti ang mga coral dahil in-expel nila ang algae na nagbibigay ng kulay at nagbibigay rin ng sustansyang kailangan ng mga coral. Corals ay known as an animal, so they depend mostly in producing their food using photosynthesis tsaka through filtration din. Konting changes ang temperature na mangyayari sa ating dagat, pwedeng ma-expel yung mga zooxanthellae. When they stress, they expel this zooxanthellae until they leave it like a clear texture na parang fluorescent na siya. Pero di lang sa Tubataha Reef problema ang coral bleaching. Base sa health analysis sa mga coral sa Regional Marine Protected Area sa bansa ng Marine Conservation Philippines, kumpara noong 2019 na 2% naging 16% ang coral bleaching noong 2022. Mula 95% healthy coral noong June 2019, naging 68% na lang ito noong 2022 dahil sa bleaching at iba pang factors. Sa Sabina Shoal o Escoda Shoal, halos patay na lahat ng mga coral doon. That's really an ecological disaster. Sa Pag-asa, we saw a lot of degradation then. In the West Philippine Sea now is really in a very alarming and severely degraded states. Kinumpirma ng National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika na nararanasan sa buong mundo ang ika-4 na global bleaching event. Ang natutulak daw dyan ay climate change. Due extreme temperature changes, those places na medyo malapit sa equator ang mas nakakaranas ng pag-init ng ating karagatan. Kagaya ng Pilipinas, Australia, and so other tropical countries.
Malaki ang epekto ng coral bleaching sa Pilipinas, lalo't napapaligiran tayo ng tubig at isa sa pinagkukunan natin ng pagkain ay ang dagat. Pwedeng maubos yung mga corals na yun. Those fishes and other inverts and other biota na nag-realize sa reefs natin ay pwedeng mawala din in the long run. Pwedeng mawala yung mga food source natin. Hindi naman totally mawawala, pero in the long run, in the future generation, baka wala nang corals na makikita yung ating mga kapwa-apuan pagdating ng panahon. Kapag may coral bleaching, hindi pa naman agad na namatay ang mga coral. Mostly, yung during the process, hindi naman siya agad-agad mamamatay. Pwedeng bumalik yung mga sokosan nila ito sa corals para mabuhay ulit. Maski ordinaryong mamamayan, pwede raw makatulong. By doing like a simple pagtapon ng tamang basura sa kanyang dapat lalagyan, malaking tulong na po yun para matulungan natin yung mga marine protected areas ngayon. Kung naabutan nyo pa ang butterfly clips, cassette tape at dial-up internet, ano yun, Maki? Malamang isa kang batang 90s. Oo, hindi nagtatrabaho na ako niyan. Ang isang barkada sa Cebu, hindi na naabutan yan, pero achieve ang 90s aesthetic sa kanilang photoshoot. Ang major throwback feels na yan, pusuan sa report ni Ian Cruz. Checkered, oversized polo, check. Baggy at cargo pants, check. Mula OOTD hanggang aesthetic ng video, lakas maka-throwback sa dekada 90. Pati pag-post sa mga litrato, parang banda from the 90s. Pero ang mga nasa litrato at video na yan, hindi pa ipinapanganak noong mga panahong yon. Kuha yan ng magbabarkadang Gen Z mula sa Cebu Institute of Technology University. Naisipan ni Richmond na gawing 90s theme ang photoshoot ng kanyang 20th birthday. Matapos makita ang lumang litrato ng kanyang tatay, naghanap raw siya ng mga lugar na 90s ang datingan. Pahinga muna ang mga smartphone at kanilang high-res camera. Dahil ang gamit ni Richmond, Digicam, at sa tulong ng filter, achieve ang 90s look. Approved naman ang mga ito sa kanyang mga magulang na certified batang 90s. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News.